Isang pagpalang umaga po sa bawat isa at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, pero bago yun tayo muna po ay umawit sa Panginoon at pangunahan po tayo ng aming kapatid dito sa DFC Kungshan Ayoying na magpuri sa Panginoon. Sama-sama po tayo at pagkatapos po nun mag-pray tayo sa Panginoon at mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Tatawag ko po ang aming kapatid, si Rina Swena. Amen. Sa umagang ito, patuloy po tayong magalak sa presensya ng Panginoon. Tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Ang Diyos po ang pag-asa natin. Amen po. Aming Diyos na dakila at wala katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihirap
panibagong pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na katapatan ninyo, Lord God. Kayo lamang, Panginoon, ang maitas, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Dakila kayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kahabagan ninyo, Lord God. Sa inyo lamang po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat. Salamat po sa Panginoon sa oras at pagkakataon na nagtipon-tipon tayo, bagamat tayo ay malayo. Totoo nga po yun, sabi dun sa kanta. Yung ating buhay ay kailangan napapaluguran ng Panginoon. Pero bago yun, tayo muna ay manalangin sa Panginoon at mag-aaral ng salita niya. At may paalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Hindi lang sa araw na ito, maging sa mga susunod pang araw ng ating buhay. Pero bago yun, tayo ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po Panginoon. Una sa lahat, nagpapasalamat kami Panginoon at ginising niyo kami Panginoon sa araw na ito upang makapagpuri sa inyo. Nawa, Panginoon, yung aming buhay ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, Panginoon, kaming nasumpungan. Walang ibang pag-asa kundi sa inyong pangalan. Dalangin namin, O Diyos, na kami na nagkiklaim na kami ay linigtas nyo by faith. Tulungan nyo nga po, Panginoon, na maunawaan namin yung aming pag-aaralan ngayon, na makalakad talaga kami sang-ayon sa inyong nais at kalooban para sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na kayo patuloy na kumilos sa aking mga kapatid, aking mga kasama at sa mga nakikinig, Panginoon. Unti-unti nyo, Panginoon, na ipaunawa sa kanila yung aming pag-aaralan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo namin tinataas ang papuri, parangal at pagsamba at pagluwalhati sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa na narito sa live. At may paalala sa atin po ang Panginoon. Dahil kami po yung naatasan, kami po pala ay ang DFC Liuying sa lugar ng Taiwan. Salamat po sa Panginoon sa katapatan niya sa amin, sa aming buhay, bagamat pati sa inyo. Ngunit mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, bagamat ito ay maikli lamang. Tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan. Sa Salmo chapter 90, verse 12 po, may sinasabi ang Panginoon dito. Ito ay, sa konting introduction po, ito ay sulat ni Moises sa mga taga-Israelita o yung bayang pinili ng Diyos. At tayo po, kiniklaim natin yon sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, na tayo rin ay inaring mga anak ng Diyos. Sa Salmo chapter 90, verse 12. Ang sabi po dito, at wag po natin itong kakaligtaan po sa paglakad natin sa ating pananampalataya. Sabi dito sa Salmo chapter 90 verse 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maikli lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So, kagaya ng sinabi natin, mayroon tayong, sabi nga sa aklat ng Biblia, mayroon tayong noon, nagkakalooban tayo ng Diyos ng, okay naman po ba yung signal natin? Medyo nag-slow connection po kasi sa amin Mag-type nga po kayo sa amin ng okay naman kasi medyo nag-slow. Nag-i-slow po yung signal namin na parang napuputol siya. Pero ganun pa man, patuloy po tayo. Sabi dito sa Salmo, paunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maikli lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Ito ay sulat ni Moises sa mga Israelita o dinidirect niya sa Panginoon. Panginoon, na ganito ang ipaunawa niyo sa amin. Huwag kaming maging mayabang na yun, praise God, okay naman po daw. Na maging mayabang sa aming buhay. Dahil alam niyo po, totoo nga po ang sinasabi ng Biblia. Kung meron tayong pagkaunawa sa buhay natin na ang buhay natin ay maikli lang, matututo tayo na dumepende sa Panginoon o magbigay ng ano bang tawag doon, yung
maging sensitive kung paano tayo mamuhay. Kasi sabi dito sa mga ngaral, sa Salmo, magbukas po tayo, 39 verse 4. Salmo 39 verse 4, ang sabi dito, na ang gamit ko pong salin ay ang salita ng Diyos. Sabi dito, Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking araw, na ang buhay ko sa mundo ay pansamantala lamang. Paalalahanan niyo ako sa mundo ay lilisan. Pagka ganito po ang ating kaisipan, hindi natin mababali yung sinasabi ng Panginoon na teach us to number our days, na maging marunong tayo, magkaroon tayo ng wisdom. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang tao, binigyan ng Panginoon ng tungkulin. At mababasa po ito natin sa Biblia. Binigyan ang tao ng tungkulin ng Diyos kahit nung unang panahon pa man na dapat nating sundin o dapat nating gawin o sa mas maanong tawag ay dapat nating lakaran. Magbukas po kayo sa akin sa mga ngaral chapter 12 verse 13 to 14. Mga ngaral chapter 12 verse 13 to 14. Sabi dito, sa huling talata po ito, sulat ni Solomon. Sabi dito, ngayon nabasa mo na ang lahat ng ito, ang aking huling payo. Pinapayuhan ni Solomon yung mga kabataan o yung mga nasasakupan niya. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. So, ibig sabihin, fear God. Kapag sabi sa isang salin ng Salmo, ang pagkatakot sa Diyos ay panimula ng pagkaunawa. Ang sabi dito, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sa ating bilang mananampalataya, hindi natin sinusunod yung utos ng Diyos para tayo ay maligtas. Tayo ay linigtas niya. At yung epekto nun ay masunod natin yung mga utos ng Panginoon, alituntunin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ang sabi dito, sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So, ibig sabihin, mayroon pala tayong tungkulin o responsibilidad bilang isang tao. Sapagkat, ito yung masakit, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. So, ibig sabihin, sa tungkuling inatas sa atin ng Panginoon, sinasabi dito sa sulat ng mga ngaral, mayroon pala kasing paghatol ng Diyos sa bawat isa sa atin. O, ano yung tayo ng Panginoon? Sabi dito, ang Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o lihim, hayag man, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, wala tayong maidadahilan. Bakit sinabi ni Moises na turuan niyo tayo na napakaikli lang ng buhay? Kasi po, pagka naiisip natin na ganun yung ating kalalagayan, matututo talaga tayo na mamuhay ng may karunungan at higit sa lahat pag-unawa, knowledge and wisdom kung paano tayo kumilos at kung paano tayo mamuhay sa mundong ito. Kasi sabi rin po sa salita ng Panginoon, mayroong nung nasa kapanahonan po kasi ng nila Moises, mayroong sinabi ang Panginoon sa aklat ng Exodus na kailangan nating piliin. At sa pagpili po na iyon, kasi sinasabi doon, binibigyan tayo ng choices kung ano yung gagawin natin, kung mabuti man o masama. Kung sa araw na ito, ano yung pinakamabuti natin gagawin at ano yung hindi ayon sa Diyos. Sabi sa Deuteronomy, chapter 30, verse 15 to 16, sabi po dito, Deuteronomy, chapter 30, verse 15 to 16. Kasi ninyo po ito, mayroong binibigay sa atin ng Diyos na base sa tungkulin na nabasa natin, mayroon ditong masasabi nating ibinibigay ang Panginoon o ikaw, magpasya ka kung ano yung dapat mong gawin o yung dapat mong lakaran. Sabi dito, makinig kayo sa araw na ito. Pinapipili ko kayo, buhay o kamatayan. Huwag po nating isipin na
Sabi nga, napakahaba pa ng buhay. Ang nag-iisip daw noon, sabi sa Biblia ay mangmang. Sabi nga ng yumaong nating pastor, ganito lang kaliit yung buhay. Pero sabi dito, makinig kayo sa araw na ito. Ang sinasabihan niya po dito, hindi na po yung unbelievers, kundi ang sinasabihan po ng sulat na ito ay yung mga napili niya o yung bayan ng Israel. Makinig kayo, o maituturing na kagaya sa panahon natin ay tayo. Makinig kayo sa araw na ito, pinapipili ko kayo. So, ibig sabihin, mayroong dalawang klase ng pwede mong pagpilian. Buhay o kamatayan, kasaganaan o hirap. 16, inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon na inyong Diyos, na mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan at sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Ito na naman po. Kung gagawin nyo ito, mabubuhay kayo ng matagal at dadami at pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupang titirahan at aangkinin ninyo. Sabi dito, sa araw na ito, pinapipili ko kayo buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Marami sa atin, pagka ganito yung pinapili, matik yun. Nandun tayo sa buhay na, sabi kasi dito, kamatayan o kasaganaan. Nandun yun, matik yun. Bilang tao, kasaganaan. Kaso, ang tanong doon, kung paano tayo mamuhay. Kung ang pinamumuhay ba natin ay yung kasaganahan. Madali po kasing sambitin. Siyempre, kahit sino naman po, mas gugustuhin mong mapunta ka doon sa magandang kalalagayan. Pero sabi dito, 16, iniutusan ko kayo ngayon na mahalin ninyo ang Panginoong Diyos. Madali po itong basahin. Sabi kasi dito, inuutusan ko kayo ngayon na mahalin ang Panginoon na inyong Diyos. Napakadali lang pong basahin, yun po ba? Pero napakahirap po nitong gawin o isagawa. Hindi po natin ito magagawa kung hindi sa tulong ng Holy Spirit. At yung pagkasabi na mahalin ninyo ang inyong Panginoong Diyos, kasi mayroon na sasabi sa isang Biblia, kung minamahal nyo ang Diyos, magpapahayag siya sa inyo. Kaya hindi ka maaaring mapunta sa kapahamakan kapag ka talagang minamahal mo. Kaso, yung salitang mahalin ang Panginoon na inyong Diyos, napakalalim po nito. Kung unawain po natin, madali po itong basahin sa Biblia, pero kung unawain natin, napakalalim nito. Mahalin ang inyong Panginoong Diyos na mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan. So, ang Panginoon po may kapamaraanan at hindi na natin po papalawakin ito ng gusto. May kaparaanan ng Panginoon. At yun po yung dapat nating sundin sa mga Kristiyano na tayo bilang mga liligtas na ng Panginoon. Huwag po natin kalimutan, may kaparaanan ng Diyos. Hindi sa ating kapamaraanan, hindi sa ating gusto, kundi sa gusto ng Panginoon. Kung ito ba'y nakakalugod sa Panginoon o hindi. Sabi dito, mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan at sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. So, sundin ang kanyang utos at tuntunin. Mabigat po kung babasahin natin to, mabigat na hindi naman siya kabigatan kasi mayroon ng Holy Spirit sa atin. Yun nga lang, minsan, mas ginagawa pa natin yung gusto na ang laman kaysa sa gusto ng Holy Spirit. At sabi dito, sa akin na ang kalooban ng Diyos, kung nauunawaan natin ang buhay ay maikli lang, matututo ang taong gumawa ng nakakalugod at ayon sa nais ng Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin. Totoo po yun. Hindi po natin kakayanin kasi kung ang usaping kaligtasan, hindi po natin po pwedeng baliwalain yung banal na Espiritu kasi ito yung tutulong sa atin. Ito yung magkukonvict sa atin, ay mali, nagkakamali na pala ako. Pero sinabi nga po sa aklat ng Epeso, kung gusto talaga nating ma-maintain o malaman yung kalooban ng Panginoon at maintain ito, mayroon dapat tayong apoy ng banal na Espiritu. Ang sabi dito sa Epeso chapter 5 verse 15 to 18. Epeso chapter 5 verse 18 to 15. Ang sabi po dito,
ang nagsasalita po dito ay ang Apostol Pablo, at ang sinusulatan niya po ito ay hindi po unbelievers kundi mananampalataya. Ang sulat ng Efeso ay naisulat niya, kabilang po ito sa prison epistle na nasulat ni Apostol Pablo na iniikayat yung mga taga-Efeso na kung titingnan po kasi natin ang Efeso, tinuturo ni Apostol Pablo doon yung biyaya. At hindi po natatapos doon. Yung biyaya, mayroon pong bunga yon. Yung paggawa natin ng mabuti sa Panginoon at nakakalugod sa Panginoon. Sabi dito, 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. So pinapag-ingat ni Apostol Pablo yung mga taga-Efeso kung paano sila mamuhay. Hindi ko alam kung anong nakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso dahil hindi naman naisulat sa Biblia. Pero mayroon siyang eagerness na sabihin, mag-ingat kayo. Kasi kung tutuusin, ano na kayo? Mga naahon na kayo sa magagandang kalalagayan. Alam natin na lahat tayo ay dumating sa ng punto ng buhay natin na hindi maganda yung ating kalalagayan. Ngayon, hinango ng Panginoon tayo at ibinilang tayo sa kahangahangang kaliwanagan. Ngayon, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi yun natatapos doon. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Knowledge about sa Panginoon. Sabi dito, huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang. So, medyo masakit po ang salita ng Panginoon, kundi tulad ng marurunong nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, natural o matik sa atin na tingnan kung ano yung kalooban ng Panginoon o tanungin sa banal na Espiritu. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti. Hindi po ang dito ay yung mga mabubuti nating gawa. Bagamat ito ay tawag doon na ito ay bunga ng salvation na natanggap natin. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Alam naman natin po yun, hindi naman po nalilingid sa ating mga mata kung ano yung, dahil marami ang gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Sa ibang bansa nga po, wala ng magandang balita tayong naririnig, kundi puro ganito na lang, ganyan. Nauuso pa yung sakit. Sabi dito, maraming gumagawa ng kasalanan sa panahong ito. 17, huwag kayong magpakamangmang. So, sinasabi dito, ang word na magpakamangmang, ano po yun? Kumbaga parang, kung pag-aaralan natin yung sentence, magpakamangmang. So, ibig sabihin, ginagawa. Kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin nyo. So, ibig sabihin, may pagkaalam pala. Sa paanong paraan, sa pagbabasa ng Biblia, doon mo makikita kung ano yung kalooban ng Panginoon at sa pagtatanong sa Holy Spirit sa pamamagitan ng panalangin. Nagawin ninyo, 18, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito sa maayos niyong pamumuhay. Meron pa po ba mga anak ng Diyos na naglalasing? Sabi dito, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Maliwanag naman po sa Biblia, maliwanag pa po sa maliwanag na basahin at maliwanag sa paningin na ang paglalasing ay nakakasira sa pamumuhay. Wala naman pong gustong mamuhay ng may siraang pamumuhay. Sabi dito, sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. So, sabi dito, sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Yung pagkasabi po dito, ang pagkapuspos, hindi lang po sa araw ng linggo. Na napuspos ako ng banal na Espiritu nung Sunday at nung Monday ng hapon, nawala. Hindi po. Kundi panatuliin po natin yung apoy na nagbumula sa banal na Espiritu dahil ito yung makakapag-ano sa atin, makakapag-sustain sa araw-araw at kailangan po nating hingin talaga yun sa Panginoon. Sabi dito, kung
titingnan natin, pinag-uusapan dito ni Apostol Pablo kung paano sila mamuhay, pero naisisingit pa rin yung banal na Espiritu. Sabi dito, sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Pagkapuspos ng banal na Espiritu, maintain the fire. Sabi nga po ng isang pastor, pag nagbabarbecue ka, pag hindi mo na aasikaso, pwedeng mawala yung baga. Pero kailangan dapat lagi nating nakikita, nagiging watchful tayo at nagiging sensitive sa sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Sabi niya, mapuspos kayo ng banal na Espiritu. At walang ibang panalangin ng mananampalataya, kung talaga yung totoong mananampalataya ay dumepende lang talaga sa banal na Espiritu. Yung mga totoong mananampalataya po, wala pong ibang pinapanalangin yan, kundi yung makadepende at masunod kung ano yung nais ng banal na Espiritu, kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa ating pinag-aaralan to know the will of God and to maintain the fire of the Holy Spirit sa atin. At dito na po ako magtatapos sa isang napakagandang talata sa Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Sinabi ni Apostol Pablo, ipinahayag ni Apostol John, ay pinahayag sa kanya ng banal na Espiritu sa lugar ng Patmos. Sabi dito, Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang sinasabi rito ay malapit na. So sabi dito, mapalad ang bumabasa, at lahat ng Kristiyano ay kumbaga parang ang pagbasa ng Biblia. Kasi doon mo malalaman kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pakikinig sa mga lingkod ng Panginoon, sa ating mga pastor. Ngayon, ang pinaka dito, bottom line ay, bottom line, kung sinusunod natin yung nakasulat dito. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, tulungan tayo ng banal na Espiritu na masunod yung nais niya at yung kalooban niya. Sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Mayroong kung. At pag pinag-usapan natin na yan, yung kung, ano yun, kumbaga parang, hindi yun command eh. O parang command. Na kung tinutupad nila. Tama ba ako? Kung tinutupad nila ang nakasulat dito. So may kung. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, ito ay sulat ng Apostol John sa ating bilang mananampalataya. Iniwan ito. At maliwanag po yun kung tinutupad natin yung nakasulat dito, mapalad daw tayo. Tulungan tayo ng Panginoon. 6:01 na po, tayo na po ay manalangin. Nawa, mag-sink in sa atin yung ating pinag-aaralan, bagamat mayroon tayong mga preparasyon sa Sunday na ito. Huwag natin kalimutan araw-araw na Lord, maikli lang pala yung buhay. Kaya tulungan niyo ako na makapamuhay ng sang-ayon sa inyong nais at kalooban sa amin sa tulong ng banal na Espiritu na nasa amin. Sabi na isang salita, hindi niyo ba alam na kayo ay mga templo na ng Panginoon? Kaya dapat ganun yung ng Panginoon. Kaya dapat nakakalakad na kayo sa nais ng Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Salamat po sa mga nakinig at sa aking mga kasama. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po. Bagamat ito ay maikli, Panginoon. Unawaan namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Na darating talaga yung panahon sa aming buhay na kami ay mawawala sa mundong ito. At wala kaming ibang panalangin, Panginoon, kundi masunod namin yung nais niyo sa amin. Kagaya ng aming napag-aralan, Panginoon, kung kami ay nasumpungan niyo na nagkukulang, Panginoon, sa mga aspetong ito, ngayon, Panginoon, sabi niyo sa salita niyo sa Deuteronomy, makapili kami ng mas mabuti at tama na sang-ayon sa inyo, Panginoon. Kung meron kaming nagawa na hindi kanais-nais ng mga nakaraan, Lord, sabi niyo nga sa salita niyo, magkaroon kami ng takot sa inyo at masunod namin yung tuntunin niyo. Salamat, Panginoon,
totoo nga po talaga na kayo ay nagdidisiplina sa amin at nagtuturo kung anong dapat namin gawin. Wala kaming ibang dedependehan kundi sa banal na Espiritu lamang. Salamat po Panginoon sa mga lingkod nyo na binibigay sa amin upang magturo sa amin. Ngunit kung hindi namin nasusunod ito, Panginoon, hindi namin napapakinggan lang namin, nababasa lang namin, pero kung hindi namin nasusunod, baliwala, Panginoon. Nandun kami, Panginoon, sa porsyon na dapat nauunawaan namin, Panginoon, at naiintindihan kung ano na yung kalooban nyo para sa amin. Dahil yung buhay namin hindi sa pabawas, hindi sa padagdag, kundi sa pabawas. Dahil namin, Panginoon, kayo, Panginoon, yung patuloy na kumilos sa aming mga kasama, sa aming nakinig, at kayo, Panginoon, yung patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila, banal na pagkaunawa, knowledge and wisdom, Panginoon, sa amin na pag-aralan. At samahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat na magdadaos ng Sunday service ngayong araw na ito. Kayo po yung maitaas, mapurihan at maparangalan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, kami po ang Dave Siluing at ito po yung aking mga kasama na nagpuyat. Ang Pastor Jonal po at ang nagpaawit at yung ibang mga kabataan po na nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon dito sa Taiwan. God bless po sa bawat isa sa inyo. Ang Panginoon po yung maitaas.